Good evening ho mga kapatid. Tayo po ay saglit na manalangin bago tayo magsimula sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa isang prayer. Aming Ama at aming Diyos, aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyo sa maghapon na kami ay iningatan at sinamahan mo. Salamat sa mga biyaya at pagpapala na amin pong natanggap sa buong isang linggong ito. Salamat din sa pag-iingat mo sa aming mga mahal sa buhay. At salamat din sa gabing ito na muli kami ay magkakasama-samang magkakapatid upang mag-aral ng iyong banal na salita. Kaya hinihiling po namin na gabayan mo kami at tulungan sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po aming Ama, sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Yeshua. Amen. Amen. So tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral natin about grace and law. At share ko po sa inyo ang aking screen. So this is about law and grace na ating pong tatalakayin ngayong gabi. Okay. Ayan. So, bakit tayo mag-move? Yan. So, nasa ikalimang bahagi na po tayo ng pag-aaral na ito. At natapos na natin yung part 1, part 2, part 3, and part 4. Dito po sa part 5 na pinamagatan nating Reconciling the Common Contradictions, ay ating pong tatalakayin ang Book of Romans, Corinthians, Galatians, and Ephesians. So, hindi naman po natin tatalakayin yan ng chapter by chapter at verse by verse. So, may mga ilang highlight lang po tayo na i-cover sa mga books na yan para makita po natin yung mga o ma-reconcile natin yung mga common contradictions sa mga letters ni Paul. So, muli po, magandang gabi sa inyong lahat at shalom sa inyong lahat at welcome sa part 5 ng Pauline Grace and Law series. So sa pag-aaral pong ito, pag-aaralan natin ang aklat ng Roma at susuriin natin ang mensahe ni Pablo tungkol sa pananampalataya, tungkol sa biyaya, katwiran, pagsunod at kautusan ng Diyos. Ang Roma po ay isa sa pinakamadalas sipiin na aklat sa buong bagong tipan. At ito rin po ay isa sa pinakamadalas na hindi maintindihan ng tama. Sabi ko nga po sa inyo, binasa ko itong buong Romans ng isang upuan. Talagang inulit-ulit ko dahil na, kaya nga nabanggit ko na matalino talaga itong si Paul, no? At marami pong mananampalataya ang bumabasa ng ilang piling talata sa Roma at agad na inaakala na si Pablo ay laban sa Torah, laban sa pagsunod o laban sa kautusan ng Diyos. Pero kapag sinuri natin ang buong konteksto ng sulat ni Pablo, makikita natin na iba talaga ang kanyang itinuturo.
Paulit-ulit na itinuturo ni Pablo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Mesaya Yeshua. Pero ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pagsunod sa mga utos ng Diyos. No? Paulit-ulit ho tayo dyan. Ang layunin ng teaching na ito ay hindi para itaguyod ang legalism o kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. Ang layunin ay ipakita na ang mga sulat ni Pablo ay ganap na kaayon na mga turo ni Yeshua at ng buong kasulatan, including the Old Testament. Tinawag ni Yeshua ang kanyang bayan sa pagsisisi at pagsunod. Ganun din po si Pablo, yun din ang kanyang panawagan. At ang Roma ay isinulat para sa mga Hudyong mananampalataya at mga Gentiles na mananampalataya. Ipinaliwanag ni Pablo na ang mga Hudyo at mga Gentile ay naliligtas sa parehong paraan, whether Jew or Gentiles, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Messiah Yeshua. So hindi automatikong ligtas ang isang Hudyo dahil lang Hudyo siya. At hindi kailangan maging Hudyo naman ang isang Gentile para maligtas. So lahat ay nagkasala, Jew or Gentiles. Lahat ay nangangailangan ng biyaya, lahat ay nangangailangan ng Messiah. So kasabay po nito, paulit-ulit ding pinagtibay ni Pablo ang patuloy na kahalagahan at otoridad ng kautusan ng Diyos. Kaya hindi po siya laban sa kautusan ng Diyos, si Pablo, no? So kaya simulan po natin ang pag-aaral na ito. By the way, just to reiterate lang, no? Ito po yung mga purposes ng pag-aaral natin na ito. Just for all of us to be reminded kung bakit natin tinatalakay ang law and grace at sa mga letters ni Paul. No? So kaya this evening, ang ating pong unang tatalakayin is Paul's letter to the Romans. So, ang pagsunod ng pananampalataya. So, binuksan ni Pablo ang Roma sa pamamagitan ng pagpapahayag ng layunin ng biyaya at pagka-apostol. Sinabi sa Romans chapter 1 verse 5, sa pamamagitan niya ay tinanggap natin ang biyaya at pagka-apostol upang dalhin ang lahat ng bansa sa pagsunod ng pananampalataya alang-alang sa kanyang pangalan. So pansinin po ninyo, no, ng mabuti na ang biyaya ay konektado sa pagsunod. Hindi magkahiwalay ang biyaya o ang grace sa faith, no? Magkakonect po ang biyaya, ang grace at saka ang obedience, ang pagsunod. So hindi ipinapakita ni Pablo ang biyaya bilang pahintulot para baliwalain ang mga utos ng Diyos. Sa halip, dinadala tayo ng biyaya sa tinatawag ni Pablo na pagsunod ng pananampalataya. So, kaya direktang konektado ito sa Great Commission. Sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, sinabi ni Yeshua, kaya humayo kayo at gumawa ng mga alagad sa lahat ng bansa na ituro sa kanila na sundin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Itinuro ni Yeshua ang Torah, sinunod ni Yeshua ang Torah, at sinabi ni Yeshua na gagawin din ito ng kanyang mga tagasunod. So pagkatapos ay ipinaliwanag po ni Pablo ang katwiran,
Ang katwiran ay hindi base sa sariling opinyon. Hindi ito base sa tradisyon ng tao. Ang katwiran ay paglakad sa tamang daan ng Diyos. Sinabi po sa Psalm 119 verse 142, ang iyong kautusan ay katotohanan. Kaya konektado ang katwiran sa kautusan ng Diyos at konektado rin ang katotohanan sa kautusan ng Diyos. So, ikinontra po ni Pablo ang katwiran at kalikuan. Ang kalikuan ay pagsupil sa katotohanan. Ang pagiging suwail sa kautusan ay laban sa katotohanan. Kaya mula pa lang sa umpisa ng Roma, malinaw nang inilatag ni Pablo ang 200. Una po, pagsunod sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pangalawa, kalikuan at pagsuway sa Diyos. No? So, tingnan po natin ang mga gumagawa ng kautusan sa Roma chapter 2. Sa Roma chapter 2, pinag-usapan ni Pablo ang paghatol. Sinabi po sa Romans chapter 2 verse 13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang matuwid sa harapan ng Diyos, kundi ang mga gumagawa ng kautusan ang itinuturing na matuwid. So nagugulat ang marami sa talatang ito dahil malinaw na sinasabi ni Pablo na ang mga gumagawa ng kautusan ay itinuturing na matuwid. Pero hindi itinuturo ni Pablo ang kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. Ang itinuturo niya ay ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pagsunod. So ang taong tunay na naniniwala sa Diyos ay magnanais na sumunod sa Diyos. At ipinaliwanag din ni Pablo na ang gawa ng kautusan ay nakasulat sa puso ng mga Gentile. Pinatotohanan ito ng kanilang budhi. Pagkatapos ay tinalakay ni Pablo ang pagtutuli. No? Maraming tao ang nag-aakala na tuluyan ng tinanggihan ni Pablo ang pagtutuli. Pero hindi iyon ang sinabi niya. No? Ay, sandali lang po. Piniliwanag po ni Pablo na mula pa noon, ang pagtutuloy ay tungkol muna sa puso. Sinabi po sa Deuteronomy chapter 10 verse 16, tuliin ninyo ang inyong puso at huwag nang magmatigas. At sa Deuteronomy chapter 30 verse 6, tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. So, ang physical na pagtutuli ay panlabas na tanda ng panloob na pagsunod. So ipinaliwanag ni Pablo na tinatanggap ang mga Gentile sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, bago pa man ang pagtutuli. So katulad ni Abraham, na sumampalataya muna bago tinuli. So nauuna ang pananampalataya, sumusunod ang pagsunod. Okay? So, kaya from the very beginning po, makikita natin na si Pablo ay hindi laban sa pagsunod sa kautusan. So, yan po yung isang maliwanag na ating natututunan sa mga letters ni Paul. And in Romans chapter 3, no, pinagtitibay ng pananampalataya ang kautusan. No? Pinagtitibay ng pananampalataya ang kautusan. So napakahalaga po ng Romans chapter 3. Tinanong ni Pablo, ano ngayon ang pakinabang ng Hudyo? Ano ang halaga ng pagtutuli? At sumagot siya, malaki sa lahat ng paraan. So malinaw na sinabi ni Pablo na may halaga pa rin ang pagtutuli.
Kasi po ang pagtutuli sa kanila, in the physical sense po, ito ay marka na sila ay piniling tao ng Diyos. Kaya mahalaga po sa kanila yon. Sinabi rin niya na ipinagkatiwala sa mga Hudyo ang mga salita ng Diyos. At ang Torah, no, ay hindi pabigat. Isa itong pagpapala. Kaya mahalaga pa rin po ang kautusan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Pablo na ang buong sangkatauhan ay nasa ilalim ng kasalanan. Walang taong magiging matuwid sa sarili niyang kakayahan. So kaya inihayag ng kautusan kung ano ang kasalanan. So hindi po natin malalaman kung ano ang kasalanan kung hindi ito inihayag ng kautusan. Ganun siya kahalaga. Kasi pag inalis mo ang kautusan, tinanggal mo na ang kautusan dahil tayo under grace na, wala na po tayong pamantayan kung ano ang kasalanan. Kaya ang kautusan ay hindi po pabigat, no? Sinabi po sa Romans chapter 3 verse 20, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay nagkakaroon ng kaalaman tungkol sa kasalanan. Kaya kung walang kautusan, hindi natin malalaman kung ano ang kasalanan, di po ba? Ay, now. Yan. So binanggit din ni Pablo ang iba't ibang kautusan sa Romans po, no? Una, saan ba yan? Okay. Binanggit ni Pablo ang iba't ibang kautusan sa Romans. Kautusan ng Diyos, kautusan ng kasalanan, kautusan ng kasalanan at kamatayan, kautusan ng espiritu ng buhay, kautusan ng pananampalataya, kautusan ng katwiran, kautusan ni Kristo, no? So, isa sa pinakamalaking hindi pagkakaintindi sa Kristyanismo ay ang sinasabi po na nasa ilalim ng kautusan. So, hindi sinasabi ni Pablo na malaya na ang mananampalataya para huwag sundin ang mga utos ng Diyos. Ang tinutukoy niya ang pagiging nasa ilalim ng hatol dahil po sa kasalanan. Okay? So pagkatapos ay sinabi po ni Pablo ang isa sa pinakamamalakas niyang pahayag, sabi sa Romans 3:31, pinawawalang bisa ba rin ng kautusan o pinawawalang bisa ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Hinding-hindi. Sa halip, pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. So hindi inaalis ng pananampalataya ang kautusan. Pinagtitibay nito ang kautusan. Ano po? Pinagtitibay nito ang kautusan. Ang pagsunod ay hindi para maligtas. Ang pagsunod ay ebidensya ng ating pananampalataya at ebidensya ito na tayo ay ligtas na. So kaya para ma-prove natin na ang isang tao ay totoong mananampalataya, kinakikitaan natin siya ng pagsunod sa mga kautusan. So kaya maliwanag po na hindi dinisregard ni Pablo ang kautusan, no? Hindi niya ito binaliwala. Pinagtibay niya pa ito. Binigyan niya pa ito ng malalim na pagpapahalaga. Okay. Tingnan po na natin sa Romans chapter 4, ang halimbawa ni Abraham. Ginamit ni Pablo si Abraham bilang halimbawa ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Ipinahayag na matuwid si Abraham bago pa man siya tuliin. Pinapatunayan nito na hindi kailaman naging basihan ng kaligtasan ang pagtutuli. Pero kalaunan, sumunod din po si Abraham
Sinabi po sa Genesis chapter 26 verse 5, sinunod ni Abraham ang aking tinig at iningatan ang aking mga utos, mga tuntunin at mga kautusan. So si Abraham po ay hindi naligtas dahil sa pagsunod sa mga kautusan. Siya po ay naligtas sa biyaya din ng Diyos. Pero siya po ay sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Okay? So, nagbunga ng pagsunod ang pananampalataya ni Abraham. Sabi po sa James chapter 2 verse 22, ang pananampalataya ay gumawang kasama ng kanyang mga gawa at naging ganap ang pananampalataya dahil sa mga gawa. So ang tunay na pananampalataya ay laging may kasamang pagkilos. Ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pagsunod. Kaya pwede nating tanungin ang ating mga sarili, no? Ang sukatan na totoo tayong nananampalataya ay kung tayo po ay sumusunod sa mga kautusan. Okay? Sa Romans chapter 5 and 6 ay makikita natin ang kasalanan at biyaya, no? Ang pagpasok ng kasalanan at hindi lisensya ang biyaya o ang grace para tayo ay magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Ipinaliwanag ni Pablo na pumasok ang kasalanan sa mundo sa pamamagitan ni Adan. Nilabag ni Adan ang utos ng Diyos at nagdala ang kasalanan ng kamatayan. Pagkatapos ay nagtanong si Pablo sa chapter 6, sa Romans chapter 6, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang lalong dumami ang biyaya? Hinding-hindi. Yun po yung sagot niya. Hinding-hindi tayo magpapatuloy sa kasalanan para lang dumami ang biyaya. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Kaya parang ito ang sinasabi po ni Pablo. Magpapatuloy ba tayo sa pagsuway sa mga utos ng Diyos dahil nagbibigay naman siya ng biyaya? Siyempre po, hindi. Di ba? Ipinaliwanag ni Pablo na mamamatay tayong kasama o namatay tayong kasama ni Mesaya at muling binuhay upang lumakad sa bagong buhay. So, ang dating buhay ay lumalakad sa kasalanan, ang bagong buhay ay lumalakad sa katwiran. Pagkatapos ay dumating tayo sa controversial po na pahayag. Sabi niya, kayo ay wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. No? Marami po ang nag-iisip na ibig sabihin nito ay hindi na kailangang sumunod sa Diyos. Pero kapag ganoon ang kahulugan nito, magkakaroon ng napakaraming kontradiksyon sa Book of Romans. Dahil paulit-ulit na sinasabi ni Pablo na ang kautusan ay banal, ang kautusan ay matuwid, ang kautusan ay mabuti, ang kautusan ay espiritual, nalulugod siya sa kautusan, pinaglilingkuran niya ang kautusan ng Diyos. Kaya ang ibig sabihin ng wala na sa ilalim ng kautusan ay hindi kalayaan mula sa pagsunod. Okay? So ang ibig sabihin nito ay kalayaan mula sa hatol. Wala na ang mananampalataya sa ilalim ng kautusan ng kasalanan at kamatayan. Tinalakay na po natin yan nung nakaraan kung ano ibig sabihin niya, no? So pinapatawad tayo ng biyaya sa paglabag natin sa kautusan ng Diyos. Lahat to tayo, in one way or the other, lahat tayo ay
lumabag sa kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo ay makasalanan. So, hindi po binubura ng biyaya ang pamantayan ng Diyos. So, um, hindi dahil sa grace ay inerase na ng Diyos ang kautusan. Hindi po. Lalo pang ang pinagtibay nito dahil ito ang magpapakita na totoong tayo ay tumanggap ng biyaya ng Diyos. No? Pagkatapos po ay ginamit ni Pablo ang larawan ng pagkaalipin. No? Ikaw ay alinman sa alipin ng kasalanan o alipin ng katwiran. So ang kasalanan ay humahantong sa kamatayan at ang katwiran ay humahantong sa buhay, mga kapatid. Sa Romans chapter 7, no, ay isa sa pinakamadalas hindi maintindihan na kabanata sa Biblia. So, nagsimula po si Pablo sa halimbawa ng pag-aasawa. Ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang ito ay nabubuhay. Kapag namatay ang asawa, malaya na siyang mag-asawang muli. Hindi na siya makakakumit ng adultery. So ginamit ito ni Pablo para ipaliwanag na namatay tayong kasama ni Mesaya. Hindi namatay ang kautusan. Nagbago ang ating kalagayan. Namatay tayo sa kasalanan at ngayon ay kabilang na kay Mesaya. So pagkatapos ay nagtanong si Pablo, kasalanan ba ang kautusan? At sumagot siya, hinding-hindi. No? Ipinaliwanag po ni Pablo, hindi ko sana nakilala ang kasalanan kundi sa pamamagitan ng kautusan. No? Hindi ko sana nakilala ang kasalanan kundi sa pamamagitan ng kautusan. Inihahayag ng kautusan ang kasalanan. Kaya kung nais po nating malaman kung ang isang bagay na ating ginawa ay kasalanan, then tingnan po natin kung meron tayong nilabag na kautusan ng Diyos. Kaya kung meron po tayong nilabag na kautusan ng Diyos, no, wala pong duda na tayo ay nagkasala. Okay? Kaya nga sabi ni Pablo, kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal, matuwid at mabuti. At sinabi rin niya, alam natin na ang kautusan ay espiritual. So, inilarawan ni Pablo ang digmaan sa loob niya, which tingin ko, pare-parehas tayong nakakaranas nito, hindi lang si Pablo, no? Ang laman ay nagnanasa ng kasalanan, pero ang espiritu ay nalulugod sa kautusan ng Diyos. So, ito ang laban na nararanasan ng bawat mananampalataya. Yung laman, nais magkasala. Ang espiritu ay gustong sumunod sa Diyos. No? Dahil siya ay nalulugod sa kautusan ng Diyos. So ito ang laban na nararanasan ng bawat mananampalataya. Hindi lang po si Pablo. Lahat po tayo na mananampalataya. Meron pong naglalaban sa isip at kalooban natin. Kaya sumigaw po si Pablo, sino ang maliligtas? Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? At sinagot niya rin po ito. Sabi niya, salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Yeshua Mesaya na ating Panginoon. So, si Mesaya ang nagpapalaya sa atin. Siya ang nagbibigay ng kalayaan. So, dalawang landas ang ipinakita ni Pablo dito. Ang spiritual na landas
At kabilang po dyan, sa spiritual na landas ay nalulugod sa kautusan ng Diyos. Kapag ikaw ay nasa landas ng spiritual, naglilingkod sa kautusan ng Diyos. At lumalakad ayon sa Espiritu. So ang pangalawang landas, no? Ayun namang naglilingkod sa kasalanan, tinatanggihan ang kautusan ng Diyos at lumalakad ayon sa laman. So dalawang landas siya. Saan po tayo doon? In Romans chapter 8, pinagsama-sama ng Romans chapter 8 ang lahat. Wala nang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. For there is therefore now no condemnation in Christ Jesus. Malaya na ang mga mananampalataya mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. No? So paano natin mapagtatagumpayan ang kasalanan? Ang sagot po ni Pablo, sa pamamagitan ng paglakad ayon sa Espiritu. In Romans chapter 8 verse 4 it says, upang ang matuwid na hinihingi ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. So hindi inaalis ng Espiritu ang kautusan. No? Binibigyan tayo ng Espiritu ng kakayahang sumunod. No? Tinutulungan tayo ng Espiritu na sumunod sa kautusan. Tinutupad po nito yung nakalagay sa Ezekiel 36:26-27. Ang sabi, ilalagay ko ang aking Espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ayon sa aking mga kautusan. So pagkatapos ay sinabi po ni Pablo ang napakalakas na pahayag in Romans chapter 8 verse 7, sabi niya, sapagkat ang pag-iisip ng laman ay laban sa Diyos. Dahil hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. No? Ayon kay Pablo, ang laman ay tumatanggi sa kautusan ng Diyos. Pero ang Espiritu ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. So, ang mga tumatanggi sa kautusan ng Diyos ay laban po sa Diyos. Ang mga lumalakad ayon sa Espiritu ay sumusunod sa Kanya. Pagkatapos ay nagsalita si Pablo tungkol sa muling pagkabuhay at sa kaluwalhati ang darating. Isang araw, mga kapatid, tatanggap ang mga mananampalataya ng maluwalhating katawan. At ang walang hanggang kaharian ay magiging kaharian ng pagsunod at katwiran. So ang kaharian ng Diyos ay kaharian po ng katwiran. Okay? And moving on sa Romans chapter 9 at 10, ipinahayag ni Pablo ang kanyang kalungkutan para sa Israel na hindi pa kumikilala kay Mesaya. So, maraming Hudyo ang naghahanap ng katwiran sa pamamagitan ng gawa sa halip na pananampalataya kay Mesaya. Pagkatapos ay dumating tayo sa isa na namang kontrobersyal na talata sa Romans chapter 10 verse 4, sabi po diyan, sapagkat si Kristo ang wakas ng kautusan para sa katwiran ng bawat sumasampalataya. So yan po isa sa mga controversial verses na ginagamit po upang i-justify na hindi na tayo under the law, hindi na tayo nasa ilalim ng batas, kasi ang sabi po sa Romans 10:4, sapagkat si Kristo ang wakas ng kautusan para sa katwiran. Kaya it was taken out of context, no? So marami ang nag-iisip na ang ibig sabihin ng wakas
ay pagtatapos. No? Ang wakas ay nangangahulugang dito po sa talatang ito, ang wakas ay nangangahulugan ng layunin or goal. So, kaya po ang salitang Griego na ginamit dito ay telos at kadalasang nangangahulugan ng layunin or goal. Ang ating pong Panginoong Jesucristo, so si Mesaya, ang layunin ng Torah. Ang Torah ay tumuturo sa kanya, no? Ang Torah po ay nagdadala sa atin palapit sa ating Mesaya. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya. Pagkatapos ay sinabi po ni Pablo, kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at ang pagsunod ay bunga ng kaligtasan. So, mga bagay na opinyon lamang, mga pagtatalo sa Roma. Tungkol ito sa opinyon at tradisyon. Madalas ding hindi maintindihan ng tama ang Romans chapter 14. Marami ang naniniwala na inalis na rito ni Pablo ang Sabat at dietary laws. Pero iba ang ipinakikita ng konteksto, mga kapatid. Sinimulan ni Pablo ang kabanata sa pagsasabing, tanggapin ninyo ang mahina sa pananampalataya, ngunit huwag makipagtalo tungkol sa mga opinyon. Pansinin po ang salitang opinyon. Ang mga utos ng Diyos ay hindi opinyon. Ang mga pagtatalo sa Romans chapter 14 ay tungkol sa pagiging vegetarian laban sa pagkain ng karne at mga tradisyonal na araw ng pag-aayuno. Okay? Sinabi po ni Pablo, may isang nagpapahalaga sa isang araw kaysa iba. Ipinapakita ng konteksto na ang pinag-uusapan po dito sa Romans chapter 14 ay ang mga araw ng pag-aayuno, hindi po ang Sabat. Hindi man lang binanggit ang Sabat. Simple lang ang punto po dito ni Pablo. Huwag hatiin ang katawan ni Mesaya dahil sa tradisyon at personal na opinyon. Pagkatapos po ay tinalakay niya ang pagkain. No, yung mga dietary laws. Hindi po inalis ang dietary laws. May ilang mananampalataya na naniniwalang nadungisan ang ilang karne dahil galing ito sa paganong pamilihan. So ipinaliwanag ni Pablo na ang malinis na karne ayon sa Biblia ay nananatiling malinis. So ang salitang Grego po na ginamit ay koinos, na ang ibig sabihin ay common, hindi akatartos, na tumutukoy sa mga maruming hayop sa Biblia. So hindi kailanman nagbigay si Pablo ng pahintulot para kainin ang mga maruming hayop. Ang itinuturo niya ay huwag husgahan ang isa't isa dahil sa mga opinyon ng tao. Okay? So, mga kapatid, panghuling paalala po at ang pangunahing mensahe ng Roma. Tinapos ni Pablo ang Roma sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos na nagdadala sa atin sa pagsunod ng pananampalataya. So ito ang mensahe ni Pablo mula umpisa hanggang dulo ng Roma. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pagsunod. So ang mga mananampalataya ay sumusunod sa Diyos hindi para maligtas, kundi dahil siya ay naligtas na.
So maliwanag po sa ating lahat yan, mga kapatid. Ang kautusan ng Diyos ay banal, matuwid, mabuti, at espiritual. So paanong i-disregard ni Pablo yung pagsunod sa batas, pagsunod sa kautusan ng Diyos? Kung ang kautusan ng Diyos ay banal, matuwid, mabuti at espiritual, paanong ipagbabawal ni Pablo ang pagsunod diyan? At sasabihin natin dahil under grace na tayo. At binigyan po tayo ng espiritu ng kakayahang lumakad sa pagsunod. No? Kaya tayo nakakasunod, mga kapatid, sa mga alituntunin at mga kautusan ng Diyos dahil tinutulungan tayo ng espiritu, no, ng Diyos para masunod po natin. So, ang mga sulat ni Pablo ay hindi laban kay Yeshua. Tandaan po natin yan. Hindi niya kinontra kahit kailanman ang Panginoong Jesucristo. Kaayon ito ng mga turo ni Yeshua. At kahit kailan hindi kinontra ni Pablo maging ang lumang tipan. At lalong-lalo na po ang mga katuruan ng Panginoong Jesucristo, sinusugan niya pa ito, pinagtibay niya pa po ito. So maliwanag po sa atin, mga kapatid, na sinusuportahan or pinagtitibay ni Pablo ang pagsunod sa kautusan. So kaya hindi po nangangahulugan na dahil we are now under grace, we can disregard the law. Hindi po yan ang konteksto ng sulat ni Pablo sa Romans. So naway lumakad tayo ayon po sa Espiritu. At ang Espiritu po ay tinutulungan tayo na sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Tinutulungan tayo na sumunod sa Torah, sa mga kautusan ng Diyos. So naway malugod tayo sa kautusan ng Diyos. Sabi nga po sa Psalm sa Psalm 1, no? Sabi po doon na ang tao na nagdi-delight sa law of the Lord, no, yung kinalulugdan niya, nalulugod siya sa kautusan ng Diyos, ay isang tao na inihalin tulad parang isang puno na nakatanim na malapit sa batis, na siya ay ang kanyang mga dahon ay hindi nalalanta at siya ay magbubunga sa takdang panahon. So, kaya yun po yung the one who delights in the law of the Lord is like a tree planted by the streams of water, na ang kanyang dahon ay hindi nagwi-wither at siya ay magbubunga in due season, and whatever he does, he prosper. Kapag nalulugod po tayo sa kautusan ng Diyos, naway magpasakop tayo sa kanyang mga utos na may pusong binago ng grace. Okay? So kaya ang grace po ay hindi lisensya para tayo ay sumuway sa kautusan ng Diyos. Ang grace ay lalo pang nagpapatibay para sundin natin ang utos ng Diyos. At naway patuloy nating subukin ang lahat ng ito ayon sa salita ng Diyos. Mga kapatid, patuloy na subukin ang lahat ayon sa kasulatan, hindi po ayon sa opinyon ng tao at hindi ang sang-ayon sa filosofiya ng tao. Suriin nating mabuti ang mga salita ng Diyos. So hanggang dito na lamang po, mga kapatid, at tayo magpapatuloy sa susunod na Biyernes sa pagtalakay sa law, grace and law sa mga letters ni Paul. At tayo po ay magsasara sa panalangin at pangunahan po tayo. Sino po ba naka-assign ngayon? Si Ate